At ngayon naman po, para po ihatid na po sa atin ang nilalaman ng 5 AM weather forecast ng Pag-asa. Makakasama po natin si Mr. Meno Mendoza na weather forecaster ng Pag-asa. Good morning, Mr. Mendoza. Good morning sa iyo, Amor, at magandang umaga na rin sa ating mga manonood. Mr. Mendoza, kahapon po ay nag-umpisa na tayong magbantay sa panibago na namang low pressure area na una pong namataan dito po sa east of Davao City. So sa mga oras na ito po ba, ano na po bang nangyari dito? Ito po ba ay nalusaw na? Nasaan na po ba ang lokasyon nito at yung magiging track nito? O meron pa po ba itong chance na maging isang bagyo? Sa ngayon, yung low pressure na ito ay nandito sa area ng bandang Cuyo, Palawan. At ito ay nananatiling low pressure area at ito ay gagalaw papuntang west. So, yun ang nakakapekto ngayon dito sa ating sa bandang Visayas at Mindanao. Gaya na rin dito sa Southern Luzon at Palawan. Mr. Mendoza, sa ngayon po ba, bukod po dito sa namamataan nating low pressure area na nabanggit nyo nga po, ay nandito na po sa may bahagi ng Palawan, meron pa po ba kayong panibago o iba pang mga sama ng panahon na namamonitor dito po sa loob o sa labas man ng ating port? Sa ngayon may nakita tayong ito ay actually tropical depression na ito ay nasa labas ng ating bansa, nasa bandang Pacific Ocean pa. Subalit, inaasahan natin na ngayong araw ito ay papasok. Pero dahil medyo malayo pa, hindi pa ito makakaapekto sa weather natin. Ayan po, naku mga kababayan, magbantay po tayo dahil meron naman po tayong binabantayan na sama ng panahon na posible pong pumasok nga po sa ating area of responsibility sa mga susunod na oras. At eto naman po, Mr. Mendoza, dahil nga po nabanggit ko kanina na ngayon po ipinagdiriwang natin ang pagtatapos nitong Ramadan ng ating mga kababayang Muslim. Ano po bang inaasahan nating magigilagay ng ating panahon? Magiging maulan po bang araw na ito para po sa Luzon, Visayas at syempre po mas lalong-lalo na po sa Mindanao area? Ngayong araw na ito, asahan natin dito sa Mimaropa at saka sa Eastern Visayas, magkakaroon tayo ng moderate to occasionally heavy rain showers and thunderstorm na maaari pa rin magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, dito naman sa Metro Manila, sa Calabar Zone, dito sa Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Caraga, at sa Western and Central Visayas, magkakaroon lang tayo ng light to moderate rain showers and thunderstorm. At sa natitirang bahagi naman ng bansa, magkakaroon lang tayo ng partly cloudy skies na may mga isolated cases na mga pag-ulan. At dahil nga po holiday po ngayon ang karamihan sa ating mga kababayan, so ito po ay tatawagin natin na long weekend para po sa ilan. So ano po bang inaasahan natin magiging lagay ng ating panahon sa araw ng Sabado at Linggo para po sa kapakanan ng ating mga kababayan na may balak lumabas ng kanilang mga bahay o bumiyahe? Ano po ba ang ating aasahang panahon at syempre po, pati na rin po itong ating mga lagay ng ating mga karagatan? Inaasahan natin dito sa Kamaynilaan, pababa, Southern Luzon hanggang dito sa Kabisayan at Mindanao, magiging tayong maulan dahil nga dito sa low pressure na nandito sa may Palawan at gaya na rin dito sa papasok na tropical depression. So ayan po, para po sa mga nabanggit na lugar ni Mr. Mendoza, lagi pong magdala ng payong saan man po kayo magpunta at syempre po lagi pong mag-monitor sa lagay ng ating panahon. At eto naman Mr. Mendoza, nitong mga nakarang araw po napapansin ko po na talagang marami na pong inilalabas sa babala o advisory itong Pag-asa at ilan nga po dito ay tinatawag ninyo na rainfall advisory at ang isa naman po ay thunderstorm advisory. So para po mas maunawaan ng ating mga kababayan kung ano po ibig sabihin nito, ano po ba ang pagkakaiba pag rainfall advisory at kapag naman po thunderstorm advisory? At ano rin po ang mga dapat nilang ihanda at ano po yung mga dapat nilang gawin kapag po nakita o nabasa po nila ito? So, itong tinatawag nating rainfall advisory, ini-issue natin ito dun sa mga lugar na magiging maulan na higit pa sa 3 oras. O ito yung binibigay natin dun sa mga lugar na naapektuhan usually ng ating mga tinatawag na ITCC, yung frontal system natin, kung meron tayong low pressure, yan yung binibigay natin yung mga rainfall advisory dahil magiging matagalan ang mga pag-ulan dito. Samantalang yun namang ating
thunderstorm warning, ito ay binibigay natin doon sa mga area na may mga isolated cases na pag-ulan at ang mga pag-ulan dito ay hindi tumatagal lamang ng 1 hanggang 2 oras. O ayan po, nalaman na po natin kung ano po ang pagkakaiba ng dalawang babalang ito. Kaya ibahagi rin po natin ang bagong kaalaman na yan sa ating mga kababayan o sa ating po mga kaibigan para po maging useful din po ito mga warnings na inilalabas po ng Pag-asa, lalong-lalo na nga po sa ating mga social networking sites. Ayan, maraming salamat po Mr. Mendoza sa ibinahagi impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. Meron na lang po ba kayong mga paalala sa ating mga kababayan? Paalala lang natin doon sa Eastern Visayas at saka dito sa bandang Mimaropa na maapektuhan ng mga pag-ulan. Maaari pong magkaroon ng mga pagguho ng lupa sa mga area niyan at mga pagbaha. Maging alerto lamang po tayo. Ayan nga po at natunghayan po natin si Mr. Meno Mendoza na weather forecaster ng Pag-asa.